Hello, good evening everyone. Once again, we would like to welcome all of you, the Preparation. Alright, sa pangalan po ng ating pastor, Pastor Hilem Laurena. Ako po ang inyong host ngayong gabi, Brother Tony. And I would like also to introduce my co-host. Siyempre, it is no other than Ma'am Rona. Please, Ma'am Rona. Hello po, magandang gabi sa ating Ma'am lahat. Arabil. Well, magandang gabi po sa inyong lahat. Alright. Good evening po. Bagamat na sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong na-experience na problema sa ating internet connection, but the show must go on. Yes. So ngayon, bago tayo mag-start, Ma'am Ara at saka Ma'am Rona, ay manalangin po muna tayo. Alright, so tayo po ay manalangin saglit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Bagamat meron po, Panginoon, na kaming nararanasan problema sa aming internet po, Panginoon. Bagamat ganun, ay dinadalangin ko po, Panginoon, na ito po ay maging stable at hindi po ito magiging hadlang, Panginoon, sa aming programa ngayong gabi. Dinadalangin ko po, Panginoon, na gabayan niyo po kami, Panginoon, at naway ang aming programa ay maging tulong po, Panginoon, sa mga kabataan po, Panginoon, na nais na magkaroon ng pamilya po, Panginoon, in the future. Dalangin ko po, Panginoon, na pangunahan niyo po ako as a leader, nagli-lead, Panginoon, ng aming programa, and at the same time po, Panginoon, sa aking mga kasamahan kay Ma'am Rona, na magbabahagi din po, Panginoon, inyong pong salita, ay dinadalahin ko po, Panginoon, na kayo pong magabay sa lahat ng aming sasabihin, at hanggang matapos po, Panginoon, aming programa, ay marami pong matutunan ang mga tagapanood po namin. Maraming salamat, Panginoon, at humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ito pong aming dalangin at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, Ma'am, magsiupo mo po muna tayo. Yes, sir. Alright. Yes, sir. Amen. So, Ma'am Ara at saka Ma'am Rona, Yes, sir. pambihira. Good evening Medyo po yan. na-delay lang po yung ating live po ngayon, pero gumagawa naman yung paraan yung ating Panginoon. Yes, sir. Bagamat hindi namin alam kung matutuloy kami or hindi, pero syempre gagawa tayo at gagawa ng paraan. That's right, At syempre dinadalangin din natin sa Panginoon na hindi magiging hadlang yung ang ating internet connection na hindi pa pwede na hindi natin itutuloy ang ating programa ngayong gabi. Tama, sir. So, bagamat ganun ay nagpapasalamat po tayo dahil sa ngayon ay naging stable na at nakapag-live po tayo dahil marami pong sumusubaybay sa Nag-aabang, atin. sir. Nagtatanong na sila. Oo, Nagtatanong na sila, sir. Oo, at saka naalala nyo, Ma'am, last time sa ating episode na binigyan natin sila ng teaser kung ano yung pag-uusapan nating Anong gabi. aabangan? Yes, Oo, at kung sir. ano yung abangan. At nanghihinayang naman kami kung hindi matutuloy. Kaya bagamat gano'n ay nagpapasalamat tayo syempre sa Panginoon na naging okay. At sana sa habang ongoing yung ating live ay maging tuloy-tuloy at maging stable yung ating internet connection. So, yun nga. So, oy! My God, sir. Oo, pambihira. Marami talagang nangyayari. Baka pati yung internet natin ay nawala, no? Naalala mo pa, sir, nag-usap tayo sa sakyan Yeah. na yung problem natin sa work, iniiwanan natin Yeah, dahil oo. Friday ngayon. Pero Pampatagal para stress. atang sumama hanggang Oo nga. dito. Isama siya, ma. Oo nga. Pero alam nyo, Ma'am, bagamat ganun po Ma'am, huwag tayo magpadala Yes, sa sir. problema na nararanasan natin and at the same time sa nararanasan natin ngayon. Kaya kinakailangan natin talaga magpatuloy at maging tulong yung ating programa ngayong gabi. Yes, sir. No, so, Ma'am Ara? Yes, sir. Meron kasing magandang mangyayari ngayong gabi. Kaya Yeah. siguro ganito yung nangyayari naman Tama, talaga. tama. Kaabang-abang. Yeah, Oo. sobra. Kaya sana ay maging tuloy-tuloy at wala na tayong maging problema. Sa mga nanonood po, isama niyo na rin sa prayers, Hana, matapos natin ang gabing ito or yung program natin by the grace of God na maayos ang connection. Amen, amen. Alright, so, Ma'am, pag-usapan po natin kung ano yung nangyari last week. Ma'am Ara at saka Ma'am Rona, no? Napakaganda yung Yes, ating sir. pinag-usapan last week. At sa mga hindi po nakakaalam, no? Sa mga bago po naming mga viewers ngayong gabi, ito pong programa, The Preparation, na kung saan ay pinag-uusapan po namin kung paano mag-prepare. Siyempre, sa mga kabataan, ano nga ba yung kinakailangan nilang i-prepare patungkol saan? Ay, sir, yung co-host natin, handang-handa na. Handang-handa na. Siyempre, Handa ka na ba? Parang mga ganun, sir. no? Handa ka na ba? Handa ka. Alright, so yung pinag-uusapan po natin dito, syempre, ay patungkol sa pagpe-prepare sa buhay may asawa.
Yes, So, sir. bagamat ganun, Handa ka na ba? Handa ka na ba? Okay. bagamat ganun, di ba, napakaganda na pag-usapan natin at mag-prepare tayo na bago pa lamang tayo dumating sa buhay may asawa, ay meron na tayong piniprepare para upang sa ganun, pag dumating na tayo sa point na meron na tayong sariling pamilya, hindi na tayo masyadong mag-a-adjust sa ating buhay dahil meron na tayong ipinprepare. Yes, sir. Actually, isa rin to sa, kumbaga, parang tinuturuan natin sila na kung meron man tayong mga bad habits or maling, tawag doon, kaugalian, dapat matrim down na bago sila dumating na magkaroon sila ng sariling pamilya. Tama, sir. Kaya nga sabi ko nga, ako personally ang unang-unang at natataman or natututo dito Yeah, sa tama. programang ito. Tama po yun. And sir, yung sinabi ni Sir Arjun nung nakaraan, di ba? I'm not crazy, I'm just prepared. Amen. Pambihira, no? Amen. Kaya sana ay napakaganda yung mga binahagi ng ating mga kasama, no? Si Sir RG, maganda yung sinabi. Sabi niya, hindi daw siya crazy, preparado lang siya. Yes, sir. Oo. Mas maganda kasi talaga na habang maaga pa, dapat mag-prepare na talaga tayo. Tama, sir. And at the same time, gusto ko lang din na tawag doon, na banggitin yung sinabi ni Sir Saikon. Oh, maganda yun, napakaganda sir. yung sinabi niya eh. Napakaganda yun. Kasi, di ba, ano sinabi niya, ang kanyang sinusunod ngayon na system ay hindi na yung sarili niyang prinsipyo. Yes, sir. Kundi kung ano na yung prinsipyo na galing sa Biblia. Yes, sir. Kasi, di ba, sa mga hindi po nakakaalam, syempre, meron tayong dalawang tinatawag na sistema. Worldly system at saka godly system. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tinuturuan tayo ng Biblia at meron tayong guidance kung ano nga ba ang dapat nating i-prepare at kung meron man tayong gagayahin ay hindi sistema ng mundo. Ang gagayahin natin kung ano yung tinuturo ng Biblia na bago tayo magkaroon ng sarili nating pamilya, meron na tayong binibuild sa ating mga sarili. Kaya, At sir, naalala ko yung sa Miss Tacos. Sinong Miss Ma'am Tayo, ma'am? Rutlin. Sino uy, po? Ruth Rutlin, Ay, si Ma'am sir. Rutlin, O, ang di bihira ba yung naalala. sabi Si Ma'am niya Rutlin. na ang piniprepare niya yun maging spiritually matured siya, Yeah. sir. Yeah, oo, amen, Which is amen. true, di ba? May sinabi siya doon na ayaw niyang maging pabigat. Yun, Ah. pambira, Maging pabigat na burden. naman, ma'am. Oo. Bawal masalita yan sa atin. Burden. Oo. Para maging blessing siya Yun, sa kanyang maging maging blessing. asawa. Diba? Sa mga viewers natin, sir, kung ganun yung babae, ganun na, ang isang babae mag-prepare, diba, napakapalad nyo, lalaki na ganyan yung mapangasawa nyo. Amen, pambihira, And no? Yung sinabi ni Sir Syke din, sir, kung ganun yung lalaki, napakapalad mo namang babae na ganun ang makuha mo. Amen, pambihira. Pero ma'am, baka may gusto kang banggitin sa sinabi ng ating co-host. Si Ma'am Ara, kasi nag-share din siya sa atin last time eh. Sir, handang-handa na. Ang kulang na lang yung sabi ko last Yeah? time, sir, para sa mga nanonood ngayon, sa hardware siya nagtatrabaho, Yun. pag magpagawa kayo ng bahay, handa na yung materyales, oo. Tapos, pag uwi mo, dahil singer siya, Uy, kakakantahan pa kakantahan pa. kayo. Pambihira Tanggal stress, naman. di ba? O, saan ka pa? So, ano na lang ang kulang, ma'am? Siya na lang. Pambihira siya na lang. Sana Siya na no, lang. kakasabi natin ang kakasabi ng siya na lang matamaan siya. Siya. oo. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Grabe ka naman, Ma'am Ara. Well, so napakaganda yung ating mga diniscuss na nakaraang linggo, no? And sana maipagpatuloy natin ngayong gabing na ito. So, by the way, bago tayo mag-proceed uli sa ating pinag-uusapan, gusto ko lang din po muli na ulitin kung ano yung topic natin na pinag-uusapan Yes, sa sir. month ng October. No, Yes, ang sir. ating pinag-uusapan po sa month of October ay patungkol sa financial responsibilities. Yes. Kaya isa po ito sa kinakailangan po natin na i-prepare kasi nakakahiya naman bilang isang leader ng tahanan ay regarding nga sa ating napag-usapan, nakakahiya kung hindi mo kayang i-provide yung pangangailangan ng sarili mong pamilya. Mas worst ka pa sa infidel, sabi nga ng Biblia. Pag sinabi nating infidel, mas worst ka pa sa walang Diyos or unbeliever. Pag yan yung sinabi natin. Di ba? Nakakahiya naman, di ba, pambihira, may sarili kang pamilya. Tapos, meron kang enough time to prepare. Tapos, dumating ka sa point na meron ka ng sariling pamilya, ay, wala kang idea kung paano may ipoprovide yung pangangailangan ng sariling pamilya. At saka, yung asawa mo, ipoprovide mo yung kanyang pangangailangan mo, eventually, magkakaroon kayo ng sariling pamilya, or sariling anak,
ay nakakalungkot naman kung hindi natin kayang Yung mai-provide. sinabi mo nga, sir, yung mga basic needs, mai-provide Yeah, mo yes, lang, tama. diba? Dapat, tama. Kaya sinasabi ko po nung nakaraan, sa mga excited na magkaroon ng sariling pamilya, Excited ka na. excited na kasi, nafe-feel ko na, sir. Nafe-feel ko na talaga kinakailangan ko ng mag-asawa. Na-pressure lang. Oo, Na-pressure na. na-pressure na. Kahit sino na lang, no? Pero hindi ganun yung tinuturo ng Biblia. Kinakailangan natin mag-prepare, Yes, no? sir. Kaya, kinakailangan ho talaga natin mag-prepare in terms of our finances. Sir, may mga nagtanong bakit daw tayo Ay, nakapula. oo nga pala, sir. Alright, oo. Sa mga hindi po nakakaalam kung bakit po kami nakapula, Meron bang ipe-present? hindi. Baptism daw, sabi ni Sir Grabe Ponching. talaga. Grabe talaga to si Sir Ponching eh. Mambira, marami daw ibabaptize. Mambira talaga to. Nakapila. Well, anyway, para maintindihan din ng ating mga tagapanood ngayong gabi. Every end of the month, meron tayong sinusunod na motive. Yun. At ang ating motive na kulay ngayong gabi ay walang iba kundi red. Okay. Yes. So yun, kaya ganun. Ito yung ating kasuotan ngayon. At sana naman ay kahit papaano, nagmukha kaming presentable ngayong gabi. Magandang maganda at Yes. nagugwapuhan. ang Yes, mga amen. kasama. Lalong-lalo na tong aking mga kasamahan, pambihira. Yes, sir. At mamaya rin, makikilala natin yung iba pa nating mga kasamahan na Yun. mga naka-red din. Yan, amen. At dahil dyan, ay Wag nating patagalin. Oo, wag na natin patagalin. Excited ako Naku, na sino kaya to, sir? na maipakilala May natin. present? May Ay, ipe-present hindi. pa. Sorry. Baka sabihin, Kasama na ba? hindi ipe-present. Kala ko I-introduce kung sino yung ating bisita ngayong gabi. Sige, sir. Sige. At ako po ay nagagalak, natutuwa na i-introduce po sa inyo ang aking mga kasamahan sa team preparation. So ngayong gabi ay gusto ko pong i-introduce ang aking mga kasamahan. So Ma'am Cyril. Hi! Ang ganda. Amen. Alright, so Ma'am Cyril, Hi. sino po yung iyong kasama ngayon diyan? Yes. Sino kaya? Sino? Magandang gabi po. Ang ganda ng color natin tonight, sir. Tsaka ma'am. Hi, Ma'am Rona, Ma'am Ara. Hi. Ma'am, maganda ka rin. Ay, Hindi lang yung kulay mo. Oh, nga pala. Meron tayong kasama ngayon. Ang saya-saya. Ay, bakit? Oo. Bakit iniba yung usapan? Oh, sorry. Ang saya talaga. Alam mo, meron tayong kasama ngayon. Meron tayong guest. Yun, Okay, so ang guest natin ngayon. Kilala mo naman. Kilala ko sila. Yun. Yun. So sila yung mga kasamahan natin sa team preparation. Amen. So walang iba kundi si Sir Michael de la Cruz. Amen. At si Ma'am April. Hello po, magandang gabi po sa ating pong Ayan. lahat. Ma'am, bati ka naman. Ayan. Hello po. April po. Ma'am, baka meron kayong gustong batiin. Ma'am Yun, April. yeah. Hello sa mga naka-live. Naka-red Ako lang siya, po yung sir. naka-black. Naka-red lipstick. Nag-uusap pa kayong tatlo? Opo. Sir, naka-black yung ano nila. Tingnan mo. May motive Oo. sila. Ako yung third wheel. Ay, guess pala. Ay, sorry, guess pala ako. Sir, may babatiin ka ba? Ako rin nagsasabi ni April. Sir, Biglang babatiin ka ba, sir? May babatiin ka, sir? Pati mga mukha namumula. Binabati ko po lahat nung sa aking pong area sa Far South po. Binabati ko po, hindi lang po. Akala ko yung katabi ang At sa babatiin. ating po sa team prep. Sir Michael, okay lang ba Hello na po. magtanong? Yun. Okay po. Nais mo rin babatiin yung ating mga Mga kasamahan? katabi. Yan. Batiin mo na, sir. Mga Binabati. Magandang gabi po sa ating pong lahat at kay Ma'am April at Ma'am Sai. Sagot ka, ma'am. Sir, Hello, sir. Sir Antonio, magandang gabi. Amen, sir. Ayan, Good evening yan. po. Thank you, sir. Good Rona, evening, Ma'am Ara. ma'am and Good evening, sir. sir. Nakabati na ba si Ma'am April? Oo. Nakabati na. Alright, so ako po ay... Sir, Tony, mo sabihin ka. Amen. So, ngayong gabi po ay syempre dahil nga sa katuwaan ko na sila ay ating nakasama, ay nais ko rin silang tanungin ngayong gabi. Yes, Yes, sir. Kasi, amen. Anong yan? Yeah, kasi 'di ba kung naaalala po ng ating mga viewers last Friday, tinanong natin yung ating mga kasamahan dito sa team preparation. Na syempre dahil pinag-uusapan natin ay patungkol sa preparation, tatanungin din natin sila kung ano na yung kanilang pine-prepare personally bago sila pumasok sa buhay ng merong pamilya. So, masaya yan. I think ay ready na yung ating mga bisita ngayong gabi. No? Siyempre, ako hindi ko napapatagalin at I think
na ready na to si Sir Michael. Handang-handa. Handang-handa na yan. Magandang gabing muli Sa sa ating... sobrang, sa sobrang handang-handa nga eh, ay, hindi ko na itutuloy. Basta't handang-handa na yun si Sir Michael. Handang-handa na. Siya lang yung hindi handa. Yeah. Yun lang ang masasabi. Kahit mamaya paglabas eh, pwede Oo na. naman. Papakinggan natin si Sir Mike. Pakinggan po natin yung ibabahagi ni Sir Mike. Sir Mike, handang-handa na talaga ako eh. Tumakbo lang. grabe ka. Magandang gabing muli sa ating pong lahat at yung nga po, napakaganda po yung pinag-uusapan po dito sa team prep. At napakaganda po na yung ano po yung piniprepare po natin bago po tayo magkaroon ng family. Yan po yung maganda po. Ako po bilang isang kabataan din po, ang una ko pong siyempre po ipiniprepare sa akin pong sarili ay yung maayos po na relasyon ko po sa Panginoon. Yeah, that's and right, then sir. yung Yeah. i-improve ko po yung aking pong leadership. Yun po yung Amen. maganda po na binabahagi po sa ating po ng ating pong mahal na pastor yung about leadership. Amen. Sa akin, lalo na po sa akin, ay ako po ay isang full-time staff and Yeah. then isa rin po ng area leader. So yun po yung Leader! yun po yung gusto ko no? pong i-improve yung aking pong leadership. Sir Yan Mike, po. okay lang ba na mag-bat in sa'yo? At may nais lang ako na i-follow up or Ano po yun? i-emphasize regarding sa na nasabi mo. Sir Michael, sinabi mo yung ipine-prepare ay patungkol sa iyong spiritual na pamumuhay. Opo. At ang pine-prepare mo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. No, tama ba? Siyempre, Opo, bilang sir. isang kabataan, ay dapat unang-una nating i-prepare ay dapat maayos ang ating relasyon sa Panginoon. Opo, So ang dapat po katanungan yun. ko sa iyo, Sir Michael, sa papaanong paraan, anong ginagawa mo para mas mapa-improve mo pa yung relasyon mo sa Panginoon para malaman din ng ating mga tagapanood kung ano nga ba yung mga dapat nating i-prepare spiritually para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon, Sir Mike. Yun nga po yung ang dapat po nating unahin ay yung po yung magandang relasyon po sa Panginoon, but yung pakikinig po natin ng salita Yeah, po ng that's Diyos, right, lalo na po yung mga napapakinggan po natin na pinipreach po ng ating pong mahal na pastor. Amen. Yun po yung mga dapat po nating titignan sa ating pong Kristiyano pong buhay. Lalo na po sa mga kabataan na nagpaplano po ng family kasi maganda po yung itinuturo po ng ating pong mahal na pastor po dyan. At Amen. yun po sa pagbabasa po ng Biblia, sa panalangin po natin, Yeah, that's maganda right. po yan. Tama po yun, Sir Michael. No? Emphasize ko lang yung sinabi ni Sir Michael. Ang nais niya is magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Yes, At sir. unang-una dapat talaga dyan ay meron siyang stable or palaging consistent na pakikipag-usap sa ating Panginoon. At nabanggit niya kanina, kinakailangan niya ma-fill upan ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang magagabay sa atin sa every desisyon na kinakailangan nating gagawin. At kinakailangan talaga natin yung salita ng Diyos dahil yun ang magagabay sa lahat ng ating desisyon at sa ating buhay in the future. Ma'am Rona. Sir, di ba yung sabi nga niya, yung prayer. Yeah. Naalala ko lang yung napag-usapan natin yung mga nakaraan, di ba sir? Kung walang komunikasyon, walang relasyon. Amen. Kaya yung Ang relasyon bihira papatibayin. talaga. Amen. So tama po yun, Sir Michael. And at the same time, nabanggit niya rin kanina, siya ay isang area leader. Area leader. Area leader na Oo, naman. No? Area leader. Sir Mike, alam niyo po, gusto ko lang din magsalita kahit papaano. No? Kahit saglit lang, okay lang ba, Sir Mike? Sila po. Kasi alam niyo, hindi po biro ang responsibilidad ng isang area leader. Yes, Sa mga sir. hindi po nakakaalam. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga tagapanood po namin, ay ito pong mga area leaders po namin, hundreds po yung nililid nila ng mga tao na dinadala nila dito sa ating simbahan. Na kung saan meron silang sariling programa, no, na ginagawa per area sa kabila ng meron tayong pandemic na nararanasan, na may kanya-kanya silang programa na ginagawa. Opo. Kaya ang iniisip niya palagi hindi lang yung kanyang sarili, kundi kung sino-sino ang kanyang mga inahawakan. Sasakupan. Isipin po natin ito, Ma'am Ara at saka Ma'am Rona. Hundreds yung kanilang nililid ng mga tao. Buhay ito. How much more sa isang tao lang lang. nililid niya O, di in the ba? future. Eh, napakapalad, sir, yung maging asawa ng area leader. Lalo si Sir Ay. Mike. Oo, Sabi lalo nga kay nila, Sir Mike. ayos talaga. Ayos talaga. Ayos talaga, Sir Mike. Amen. Amen, Sir Michael. Amen. Maraming salamat sa pagbabahagi mo. And we are praying in the future ay
ipagkaloob muli ng Panginoon ang Yes, iyong... sir. Muli Sir, talaga. the best has yet to come, sir. Parating pa. Oo. Yung mga umalis, sir, yun yung hindi para sa kanya. Tama yun. Bagamat meron tayong nararanasan or bad experience, meron pa rin plano yung Panginoon Yes, sa atin. sir. And mas exciting yun, sir, na Tama. kaabang-abang. Yung- Aabangan natin. Aabangan Aabangan natin. Sir Tama. Mike, ipagpipray din natin yan na in the future, sana makita mo na si... Sir, baka parang nandiyan na Oo. ata. Parang tumingin lang siya sa... Kailangan lang Oo, kasi tumingin. minsan kasi ma'am, kaliwa ano eh, o kanan. nagpo-focus ka. Nakaganon na. Oh, yung focus mali eh. Pwede bang patingin-tingin din? Nagpo-focus tayo sa malayo pero di natin nare-realize Nasa malapit lang. Well, anyway, baka palakpakan po natin yung Sir Mike. Yes. Thank you po. Sir Thank Mike, you po. maraming salamat, no? And syempre, tanungin din natin si Ma'am April. no? Yes. Actually, si Ma'am April, matagal natin tong hindi nakasama. Pambihira. Opo, sir. Na-miss natin to at nagpapasalamat tayo sa Panginoon ay nakasama natin siya ngayong gabi. Alright, Ma'am April, ganun din po ang aming katanungan. Dahil nga pinag-uusapan natin patungkol sa preparation, matanong din po namin kayo na ano po din ang iyong piniprepare bago ka pumasok sa buhay may asawa? Ayan, sir. Bago ko sagutin yan, sir, gusto ko po lang magpasalamat sa inyo. Kasi for 7 months, ngayon lang po ulit ako nakabalik. At Yeah, hinansi amen. Amen, amen. Masaya kami nakasama ka. po at salamat sa Panginoon po. Nakita ko po kayo lahat. Amen. Okay, ano nga yung tanong, sir? Ano? Sir Mike, Sir Mike, okay lang ba na pakiulit kay Ma'am April? Ano para sa kanya? Okay lang ba, Sir Mike? Ano ba ang Ano, Nakamove on. Nakamove on. parang bigla. maayos, sir? Okay. Ano na ba ang Okay. piniprepare mo sa pag-aasawa? Okay. Yung question na yan, naging seryoso. Unang-una, syempre, spiritual. At Yeah. yung pagpe-prepare natin spiritually, continuous yan. Walang tigil. Kasi lahat tayo kailangan nating mag-improve spiritually. Kasi ako naniniwala ako, kung okay spiritual natin, wala tayong magiging problema sa attitude, the way of living natin. And true, sana tututunan natin dito sa church, sa mga prinsipyo na walang iba na nagmumula sa Bible. At gusto kong pasalamatan lahat, syempre, kayo sa effort nyo po. Palagi Amen. po akong nanonood. Minsan Amen. hindi live. Kasi sa internet connection. Pero salamat po. At pangalawa po, syempre, organized. Pagiging organized. Palagi ko pong pinagpipray sa Panginoon ng turuan ako ng pagiging organized. Kasi papasok po Maganda doon, yan, napaka-importante po ang pagiging organized sa isang babae. Kasi siya yung keepers of the home. Oh. Yeah, pambihira. No? Ay, pambihira. And then, lahat po yan natututunan natin through sa programang ito at napakapalad po natin na tayo ay member po ng Team Prep. Amen. At salamat po dahil may ilaw. Ang puti ko po sa camera. Ang puti ko po. Parehas tayo. Kaya po ako nag-black. Gusto mo yun? eh. It's a guy. Ang puti ko pala. Thank you po. Amen. Ma'am April, okay lang ba na na mag-follow up question kasi Sige po. ang nabanggit mo ay piniprepare mo ay maging organized. Keeper of the home. Keeper Gusto of ko the yan. home. Ibig sabihin, habang nasa trabaho, let's say sabihin natin nasa trabaho yung kanyang magiging asawa, siya yung mapagkakatiwalaan ng kanyang partner na pag aalis ang kanyang partner ay merong magkikip ng kanilang tahanan. Siyempre, Pagkakatiwala ng susi. mapagkakatiwalaan. Sa dami-dami ng pagkakatiwala. Susi ba? Well, di ba, isipin niyo po ito, lalong-lalo na sa mga men, no? Napapakinggan natin yung mga testimony ng ating mga kasamahan ngayong gabi. At merong nais na i-share si Ma'am April patungkol sa organization. Or let's say sabihin natin, maging organized, di ba? So, kung siya ay nag-goal na maging organized ang kanyang buhay bilang isang partner, how much more tayo mga lalaki? Di ba? Dapat maging organized din tayo. Syempre nakakahiya naman na nag-aim yung ating magiging partner na maging organized tayo, tapos tayong mga lalaki, as a leader, hindi tayo At sir, magandang magandang tandem yan sa, may mga lalaki din kasi sir na hindi
organize. Pag hindi sinabi naman na organize, hindi naman ibig sabihin ng pakalat-kalat. Yeah. Yung, for example, experiencer. May mga lalaki na sanay kung saan hinubad yung Medyas. damit, yung medyas, dyan lang. Kasi may nakasunod yung sapatos, kahit ikaw yung keeper. O, di ba? So, organized pa din. Oh. Kaya nga sinabi nga 'di ba ng Bible, yung ating magiging partner na babae, syempre sila yung ating magiging helpmeet. Yes, No? sir. May mga napupunan tayo na hindi natin napupunan na po pwedeng mapunan ng ating magiging partner in the future. Yes, Ang ating sir. magiging asawang babae. Kaya napakaganda po yung iyong aim or goal na magkaroon ng maging organized sa iyong pamumuhay. And I do believe na napakapalad yung magiging partner, Ma'am April. Kasi ngayon pa lang ginugol mo na maging organized. Kung ililid ka ng isang lalaki na organized din, ay, pambihira. Sir, may katanungan ako. Yes, ma'am. Ma'am April, kasama ba sa paghahanda mo na yung maging asawa mo ay leader, area leader? To be specific, ma'am. Ah, area leader. leader or area leader? Basta leader. Good leader. Wow! Ang good galing leader. sumagot! Mabait si Sir Mike. Good yan. Good yan. Good yan. Pero maganda yung sinabi ni Ma'am April kasi pwede tayong malagyan ng title as a leader. Yes, Pero sir. iba pa rin yung sinasabi mo as a good, Good leader. leader. Ang bihira. Very good. Ang Amen. galing sumagot. Sir, ng mga Handang-handa, sir. nag-review. Pang Miss Universe yung mga sagutan no? Oh, and sir, ang daming nanood natin Yeah, ngayong amen. gabi. Like 86 viewers. Amen. Thank Sa you mga so 86 much. viewers, magandang gabi Thank po you sa so ating lahat. much. And then, once again, Ma'am April at saka Sir Michael, palakpakan po natin Thank sila. you po. At maraming salamat po sa pagbabahagi na inyo pong testimony regarding sa preparation. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Thank you po. Alright. So, ngayong gabi, ito na po. No? Kaabang-abang din. Kaabang-abang yung ating gagawin ngayong gabi. Dahil ang ating pag-uusapan is ay patungkol sa source of income. Source of Yeah. income. Kasi 'di ba, nag-usap-usap na po tayo dito sa mga nakaraan na linggo na kinakailangan natin na i-manage yung ating finances, mahirap naman na pag-usapan na 'di ba? Sir, ako ang source of income ko, Panginoon. Amen, amen. That's good, that's good. So ngayon yun nga ang pag-uusapan natin ay patungkol sa source of income or trabaho. So ngayong gabi meron kaming inimbitahan Oh. na magsasalita na patungkol sa employment, no? Kung paano nga ba sila mag-prepare, lalong-lalo na itong gagawin po natin ngayon ay magiging malaking tulong ito sa ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa mga nag-a-apply na at magkaroon ng sarili nilang mga trabaho. Yes. So, ang gagawin ho natin ngayon, magtatanong tayo sa isa po nating kasamahan dito na magbigay lang tayo ng background bakit siya yung ating naimbitahan. Yes, sir. Magsalita. Kilala natin. Buksingero ka to? Singer. Pwede, singer. Model. Mag-anak ko yun. Well, anyway, no, sa mga hindi po nakakalam ang ating magbabahagi sa atin, for a few minutes, ay isa siya sa inaasahan sa kanilang company. Wow. Na kung saan ay, kung meron man na hinahawakan ng mga tao at saka nagde-decide kung ano man yung patutunguhan ng kanilang company ito. Leader yun, Leader sir. din. Leader din, oo. Leader. That's Leader. good. Oo, kaya nais ko pong i-introduce po sa inyo ngayong gabi yung aming kasamahan dito sa team preparation. It's no other than Sir Saicon. Sir Saicon, sir! Hi, sir. Good evening. Magandang gabi dyan sa studio nyo. No? At maraming salamat for that wonderful introduction, Sir Tony. No? Nagulat eh. Actually, nahihiya lang ako introduce sa kanya na siya ay ang CEO ng kanilang company. Hindi. Hindi, joke lang. What? Sir Saik. So, ayun nga. You know what, Sir Tony, or sa mga taga-pakinig natin, but before that, siguro napakarami ko natutunan no, sa unang segment natin. And actually right now, ang dami-daming, sa time natin, there's a lot of available resources online and even sa textbook kung paano ka magpe-prepare sa during an interview. Pero what I'm going to share right now is
my experience as an hiring manager, no? So, right now, you know what, ang dami-daming aplikante, and gusto ko lang munang sabihin, no, na what I'm going to share is doon sa operation side. Kasi yung recruitment or yung requisition ng HR, wala po kaming visibility doon. So, para hindi lang tayo mag-out of context, no? So, ang daming mga aplikante ngayon na they are trying to research more about the company. What a company does, ano yung business ng company, ano yung mission, vision, and even some of them are trying to search about geographical location or location nung company. But that should not be the main focus if you are an applicant in an entry level. Okay? So Entry level. yes, sir. Kasi sa interview naman napaka-broad yan eh, whether you are an entry level, managerial level, or executive leadership, or even in between nung levels na yan. So let's focus doon sa entry level. Okay? Yeah. So I want to emphasize na try to focus on yourself more than the company. Yeah. Kasi many applicants forget to, dig down deep inside themselves kung sino ba talaga sila, ano yung prinsipyo nila. Yeah. The reason why I emphasize that because bago ka palang pumunta doon sa company, dapat alam mo na kung ano yung goal mo, ano yung vision mo as an applicant. Yeah. For example, eto, Kristiyano ka, Baptist ka. So, and then you are applying to a company na, or an organization na hindi naman in line sa prinsipyo natin as Christian. Yeah. For example, yung, to be more specific, yung Baptist ka, tapos compromise yung Sunday na araw, which is definitely dedicate natin yan sa simbahan or sa Panginoon. No? So, kailangan or if possible, you need to know kung hindi ba yan magko-compromise during Sunday or yung Yeah. mga ministry mo. Yeah, tama. Yeah. Kasi growing up as a Baptist, alam mo yung prinsipyo mo, and you should not, involve yourself doon sa mga companies or organization na nagko-compromise doon sa prinsipyo natin as Baptist. Yeah, So that's mainly, right. sir, overall, you need to identify or you need to know, you need to have a crystal clear vision of your principle. Yeah, So, that's right. yun po yung kailangan natin i-focus natin yung sa sarili natin That's right. more than knowing more of the company. Kasi during an interview process, lalabas na lang yan eh. Yeah, tama po yun, Sir Syke, no? Kasi pag ikaw ay i-interviewin ka, ipe-present mo yung sarili mo. Yeah. At kung ano yung magagawa mo sa company. Yes. Kaya dapat yun ang kinakailangan nilang i-emphasize or kinakailangan nilang ipakita during that interview. Kumbaga parang Yeah. hindi lang tayo on paper, kundi dapat kinakailangan din natin na ipakita na meron knowledgeable tayo sa position na ating ina-applyan. Tama po, Sir Saigon? Because yung interview kasi, tama po yun, sir, no? It's selling kung ano yung sarili mo, Yeah, kung anong that's meron ka. Yes, Yeah. tama. So kung hindi mo kilala, kung hindi mo alam, kung hindi mo alam yung prinsipyo mo, anong sasabihin mo sa interviewer? Yeah. Hindi ka So, mabibenta. yeah. Kaya, Just like any other selling outside, no, you need to know your product para mabenta. know yourself. Yeah. Dapat kung paano maipe-present yung sarili mo sa company. And at the same time, maganda yung binanggit kanina ni Sir Saigon eh. Yung regarding sa dapat hindi mabebend yung ating prinsipyo. Kasi 'di ba, maraming mga kabataan na ina-accept nila yung offer na trabaho Basta kahit na malaki ang masasagasaan yung Sunday. Yes, sir. 'Di ba? Number one. Dati actually yan ang nagiging problema natin na 'di ba? Kasi gustong-gusto ko nung kumita eh. Para pag kumikita ka na, mabibili mo na yung mga gusto mo. Pero kung hindi naman yun yung pinagkalob sa'yo ng Panginoon, 'di ba, Sir Syke, magkakaproblema ka eventually. Yeah. Tama. Kaya dapat talaga sa interview pa lang dapat kasi ganito po yung aking mag-share na lang din ako kahit onte, no. Pag ako po ini-interview, syempre ipapakita ko kung ano yung alam ko, no? Saan nga ba ako makakatulong sa kanila sa kanilang company at knowledgeable ako sa ganito, and I do believe ang nais ko din ay maging asset ng kanilang company.
At bagamat ganun, paunti-unti, ginugol natin yun. And at the same time, ay sinasabi ko kaagad na, Sir, meron po akong ministry. Tama, sir. Sir, hindi po ako pwede ng Sunday. Bagamat kagalakan ko po at nais ko po na maging membro ng inyong company, pero first priority ko pa rin yung Panginoon. Dapat ipakita nyo yan sa mga nag-a-apply, no? Na dapat unang-una i-present niyo, ako po ay naniniwala sa ganito, ako po ay Baptist, at hindi ko po kayang i-sacrifice yung aking Sunday at ang aking ministry na aking ginagampanan sa church. And I do believe na kung meron kayong Kristiyano na kasama sa company ninyo, I do believe na magiging malaking tulong to sa inyo. Yan ang madalas ko na sinasabi, na meron silang, kumbaga parang, meron silang mapagkakatiwalaan na empleyado, and at the same time na mananalangin sa kanila. Kaya siguro, isa rin yun sa factor na nakatulong kung bakit ako na-apply. Kasi dapat talaga, upon interview pa lang, i-present mo kung ano yung pananampalataya mo. Kaya, kanina nabanggit ni Sir Saikon, totoo yan nagiging sistema na aalamin mo kung ano yung background ng company, ano nga ba yung ino-offer nila. Kasi parang tinatanong ka dyan kung pinaghahandaan mo na nga ba yung, or alam mo ba kung anong meron dito sa company. Pero hindi yun ang main thing. Ang pinaka-main thing talaga is kung ano ang meron ka or paano ka makatulong sa kanilang company. So maganda yung nabanggit kanina ni Sir Saikon na dapat sa iyong trabaho alamin mo na hindi mabebend ang iyong pananampalataya. Hindi mababago. And just to add lang, sir, no, you can always, or we appreciate as an interviewer, we appreciate the honesty ng applicant. Yeah, that's right. And then, yun nga, yung sinabi mo kanina, sir, na setting of expectation is really important during the interview process. And you can always, if they will not take you or they will not accept you as an applicant, then just accept the no. Kasi in reality naman, in this world, parang mas marami yung no kaysa sa yes na natatanggap natin. It's fine. It's totally fine. Parang may It pinaghugutan kayo doesn't make you a dyan, sir. lesser person. Yes! Yes, sir, yes, sir. Ano? Yes, sir, yes. Or no? Yes or no. Pero Kalma totoo lang, yan, sir. sir, Kalma no? lang. At saka tayo kasi minsan, natatakot tayo na mag-fail. Yeah. Diba? Tama yan. Ma-reject. Ayaw That's ma-reject. the word, Lalo no? sa mga... Kaya dapat talaga Rejection is not Oo. disappointment dapat. Pero pambira, pero bakit pag kay Ma'am Aran na nanggagaling yung rejection, parang iba yung pagkaka-receive ko? Ay, hindi ba yun? Iba yung ibig sabihin ng reject na yun, sir. Well, anyway, no, napakaganda yung binahagi ni Sir Saiko, no, at sana Thank you, sir. naging tulong at saka napaalalahanan yung ating mga kasamahan or ating mga young people Yeah. na kung tayo ay naghahanap ng trabaho, dapat hindi mababali yung prinsipyo ng ating simbahan. Kasi at the end of the day, ang magbe-bless sa atin hindi naman yung company, 'di ba? Panginoon. Ang Tama yan. Panginoon, 'di ba? Kaya kinakailangan talaga natin mag-focus on that side, Ma'am Ara. Actually, sir, sa akin din, share ko lang din. Nung sa trabaho ko ngayon, ganun din po yung sinabi nyo na nung tinanong ako, sabi ko, hindi po ako pwede ng Sunday kasi Yeah. nga meron akong ministry at ganito nagsisimba ako sa Baptist Church, ganyan. At sa biyaya ng Panginoon, sir, ngayon, pag meron tayong mga activities sa Yeah. church, talagang yung boss ko, hindi siya nag-hesitate na, sige, okay lang yan basta sa church, basta sa gawain. Nakikita niya rin naman sa biyaya ng Panginoon, yung pagtatrabaho ko is binibigay ko din naman yung Best mo. Yeah. yung best ko. Yes. Yan ay may Diba? Pero actually, dapat talaga kinakailangan na talaga natin gawin yun eh. No? Pero alam nyo ba ma'am, Sir Syke, maraming salamat sa pagbabahagi. No? At naniniwala ako ay meron ding maibabahagi si Ma'am Rona. Sa mga hindi po nakakaalam, no? HR, ano to eh. Hindi ko, sir. Stop lang ako, sir, sa HR. Sasabihin ko na sana HR manager. Please, sir. Bukod sa Stop maganda si lang. Ma'am Ron. Yun! Salamat, kaibigan talaga. Pwede mo na naman sabihan ng gano'n. Ang ganda mo. So, ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Sa HR side naman, na-appreciate ko yung sinabi ni Sir Sai kanina dahil bago din ako napasok, sir, sa HR, during my interview, nagpakilala na ako. Nung sinabi sa akin ng manager ko, one thing, yung sabi ni sir, na-check mo muna yung company. Una kong tanong, nung ni-refer ako, may pasok ba yan ng linggo? So, ang sabi, wala.
pero may half day ng Saturday. May Saturday activities tayo. Gagawan ko na lang to ng paraan. I will try. So during my interview, magtatanong nga yung manager mo, yung maging manager mo, yung hiring manager na sinabi ni Sir Sai kanina, and tama si Sir na ipakilala mo yung sarili mo. And nung dumating na kami sa point na, oh sige, subukan kita. Sabi nung naging boss ko noon, oh, sige ma'am, just try me. Paglatag na sa schedule, no? Sir, ganun yung sagot ko, Sir, nung una Just kong try boss. me. Dahil ngayon, pangatlo kong boss na ngayon. Ang sabi ko sa kanya, Sir, na ito yung activities ko. Estudyante, that time, Sir, second year college ako sa Bible School. Pinipresent nyo, ma'am, yung programa mo. Yes, sir. After niya akong i-hire, ito na, ako naman yung nag-lay down ng sarili kong schedule sa church. Mm. Estudyante ako, Monday to Tuesday, may Bible school ako, Wednesday may church. So, Thursday and Friday lang ang pwede akong mag-overtime kung walang schedule sa church. Yeah. Pero kung meron, pwede akong papasok early morning. Nasa church, pambihira. nasa office na ako. Basta, wag lang sa gabi. Yeah. So, alam mo, sabi ng boss ko, okay, no problem. So, yung schedule ng company namin, sir, 8:30 to 9. So, in between dyan, alam mo ang sa akin, ma'am, pwedeng mag 8 o'clock? Kasi kailangan kong lumabas ng 5. So, by God's grace, dahil nilatag ko na lahat, Yeah. tulad ng sabi ni Tama Sir yun, Sai. ma'am. So, sabi niya, okay, payagan kita. And, nung mag-third year na ako, kasi kailangan mo nang mag-ano ka i-lay down mo yung sarili. May bang magpakilala ka talaga kung unang-una, huwag kang mahiyang magpakilala. Be proud na Baptist ka, na anak ka ng Panginoon. And ang kasunod na nun, sir, lahat na ng request ko pagdating sa church, tulad din ng sabi ni Ma'am Ara kanina, okay na. And pagdating ngayon sa pagiging HR, tama si Sir Syke, at ang good thing nito, sir, kung naka-establish ka na, nakapagpakilala ka, yung mga managers, una kasing maging ano mo, sir, ito yung good thing natin sa church, yung pakikipagkapwa-tao. Yeah, that's right, that's right. Yung confidence mo, dahil nakaupo ka pa lang dyan, binibentan mo na yung sarili Yan mo. ba, ma'am, upo yung pa lang. tinitingnan-tingnan ninyo? Yes, sir. Yung sa mga applicant, paano umupo, kaya please, yung tinuturo dito sa church, paano magpakalalaki, magpakababae, i-apply nyo na. Dahil pagdating sa work, kitang-kita ka. Sa dami yung applicants, stand out ka kahit nakaupo ka. Dahil the way na i-carry mo yung sarili mo. And ito yung good thing sa mga managers namin, sasabihin nila sa akin. Dahil pag managerial post, diretso sa boss ko, sir. Pero pag clerical, dadaan sa akin, sasabihin nila, hanapan mo ako, Ma'am Rona, ng tulad mo. Ang Ganun bihira. yan, sir. Kumbaga parang, ma'am, ang ginawa na ng boss mo, ginawa niya ng parang standard na katulad mo. No, sir. Yung managers, Bihira. ibang manager, sir. Hindi mismo yung boss ko. Dahil, ang iparating ko lang sa boss ko, yung, ma'am, okay to. Pero yung sa ano, yung mga hiring manager, tulad sabi ni Sir Sai kanina, yun yung ano na, Ma'am Rona, gusto namin yung tulad sa'yo. Kung sir, maaga akong uwi siya, okay lang ba sa'yo sa trabaho? Yung ganun. And, isa sa question ko, ako personally, kung na-question ko niyan, what is your strength and what is your weakness? Yeah, ay, pambihira, ma'am, no? Tinatanong ko yan, sir. And, paano ka mag-handle ng pressure? Kasi Yeah. baka pag na-pressure ka, napagalitan ka ng boss mo, iiyak ka na, magliligpit ka na at wala na, resign na ako, ma'am. Hindi pwede yun. And pinaka-last, sir, ang tanong ko dito na sa pag-aasawa. Di ba last week, why should are going to hire you? Bakit kailangang ikaw yung pipiliin namin? So, yun yung pinaka-suma total sa lahat ng questions, sir. Dahil yun yung ang sabi ni Sir Sai kanina na yung i-describe mo yung sarili, magpakatotoo ka. Alam mo noon, hindi ako nag-judge sa yung skills kasi natutunan na lang yan. Yeah, tama, I focus tama. on attitude. Yeah. Paano siya makipag-usap. Dahil meron kami ngayon, nung in-interview ko siya, lalaki, alam mo, naawa ako dahil nanginginig talaga siya, naka-eye-to-eye contact siya sa akin, pero nanginginig. Alam mo yung kaba? Kaya sabi ko sa kanya, just relax. Dahil, ano naman, pero tingnan mo, hindi ko siya ginudge noon, kasi kung i-judge ko siya, hindi namin siya tatanggapin. Pero ngayon,
supervisor na siya. Dahil Wow. pagdating sa work, magaling talaga siya. And isa pa bilang HR ang tinuturo ko sa mga applicant, kapag hindi ka man ma-hire dito, isa sa tip ko yan sa kanila. After kong mabigyan ng tracks, Yeah. sinasabi ko palagi, be yourself. Be confident. Dahil ang binibenta mo naman sarili mo hindi naman yung iba Pag nagtatrabaho ka, ikaw yung magtrabaho, hindi ibang tao. Kaya yung sabi nga ni Sir Syke, ano mo lang yung sarili mo? Yung honesty, mas ma-appreciate ng employer mo na honest ka. Ito yung Yeah. kakayanan ko, pero willing pa akong matuto. So, yun lang na dito sa church, sir, napakapalad natin sa mga kabataan. Tayo pa lang, tindig pa lang, yung confidence, para ding sino Kaya, huwag niyong baliwalain yung katuruan natin dito sa church. Amen, amen. Ma'am, matanong ko na lang din, gusto ko lang din kasi may mga iba po din po during the interview, di ba tinatanong kayo, how much is your expected salary? Ay, yes, sir. Ano po, ano bang pwede niyong ma-share, ma'am, patungkol po doon kung paano po namin sasagutin yun? Ganito, maging honest kayo kung magkano talaga. Dahil pagdating, thank you sir nakalimutan Yeah, ko yan. yeah. Salamat sa pagtanong yan sir. Pag sinabi na nung applicant, ito yung expected salary ko. So ang kasunod nun sir, is it negotiable? Para lang pag kapag nag-no na, ipanalangin mo muna, baka naman hipuin ka pa ng Panginoon. So yun yung negotiable ba? So si applicant, doon na sir papasok, magsasabi na si applicant, ma'am, ganito kasi, manggagaling ako sa ganitong lugar, yung transportation ko, yung bahay, tapos may family ako. So, kapag ganito yung sahod ko, ma'am, enough siya na makompensate yung pangangailangan naming family. Ganun, sir, ang Tama, yeah. yung sinasabi ng Tama. applicant. And pag sinasabi mo, baka naman pwede kasi ito lang yung budget. Ito din yung isasagot nyo. Sir, ma'am, hindi kayo manghinayang sa ibabayad nyo sa akin. Wow. Dahil kung susuklian ko yan ng Amen. maayos na trabaho. Amen. That's good, ma'am. No? Gusto ko lang po i-emphasize, yung nabanggit kanina ni Ma'am Rona, na hindi kayo mahihirapan na sagutin yung katanungan na how much is your expected salary kung alam na natin yung total na ginagastos natin within a month. Yes, diba? sir. Maganda yung sinabi kanina ni Ma'am Rona dapat munang una nating kino-consider, no? Ito na rin to, isa na rin to sa kumbaga parang pag-uusapan natin regarding sa budgeting Unang-una, magkano yung expenses mo sa pagkain? Yes, sir. Sa ayaw at sa gusto natin. Diba? Pagkain. Pangalawa, yung transportation mo. Pamasahe. 'Di ba? Sa pagkain, lalong-lalo na kung medyo malaki-laki ka. Medyo malaki-laki rin yung mag-i-budget mo diyan, 'di ba? Tama? Sabi mo sa hindi, pero alam nyo, 'di ba? Upon my experience, ang isa talaga sa malaki talaga na babudgetin nyo is patungkol sa pagkain. Sa food. Pagkain. Yeah. Malaki Oo. talaga, sir. no? Lalong-lalo na kung single ka, walang problema 'Di ba? Pero kung meron ka ring kinukonsider na at nais mo rin maging tulong sa iyong pamilya, 'di ba? Ayan ang mga kinakailangan mo i-consider. Pangalawa, sinabi mo kanina, is transportation, no, 'di ba? And at the same time, may nais din tayo na maging goal na maging tithes and offering Yes, natin sir. sa Panginoon. 'Di ba, ma'am? Isa ito sa pinapanalangin ko nung ako ay nag-apply. Sinabi ko, Panginoon, nais ko po yung ganitong amount na tithes at ito pong ibigay mo sa akin na magiging amount ng aking trabaho. Yun ang nagiging basihan ko, no? Sinabi ko, Panginoon, ito po yung nais ko po na ibigay po sa inyo sa aking from my tithes, and sana po ito rin po ipagkalob nyo na magiging amount ng aking magiging sweldo. At sa kabila naman, nagpapasalamat tayo dahil pag inuuna mo kasi yung Panginoon, di ba? Susunod na yung... Di ba, pag inuuna mo yung Panginoon sa nais mong amount na gusto mo at nais mo rin na maging kikitain in the future, I do believe na ang Panginoon na magkakalob nito sa atin. Kung ang una nating iniisip yung Panginoon at hindi yung sarili natin. Tama. Kasi di ba, alam ko naman, nanggaling tayo dyan, lalo na, nung hindi ka, yung excited ka na, magkakaroon ka ng sarili mong trabaho. Ang unang iniisip niyan, paano niya gagastusin yung una niyang Ano mga bibilhin? paycheck. Totoo, sir. Pero yung tinuturo ng Biblia, dapat magkaroon muna tayo ng first fruit. Yes. Diba? And at the same time, pag meron tayong natanggap na rin na sinusweldo, unang-una nating tatanggalin kaagad dyan, yung kung tithes natin, syempre, dapat i-consider din natin yung offering.
Yun. So, eventually, pag-uusapan po natin yan. Kasi actually, Ubus na naman yung ubus na naman yung time. oras natin eh. ubus na naman, Kaya, siguro magpuproceed tayo sa next na topic natin next Friday patungkol sa budgeting, Budgeting, 101. yes, sir. And at the Yes. same time, ay kung papaano magtipid. Opo, Kasi sir. alam nyo, Ma'am Rona, no, gusto ko lang din, bago ko po i-end yung ating topic ngayong gabi, no, ay katulad nga na nabanggit natin sa mga nakalipas na mga episodes po natin, hindi naman tayo masyadong, hindi tayo nagko-concentrate kung gaano kalaki o kaliit yung ating kinikita. Kundi magko-concentrate tayo kung papaano tayo, papaano natin gagastusin yung ating, yung ating kinukuhang kinikita. Kinikita. 'Di ba? Kaya dapat yun talaga ang ating pagfo-focusan. And at the same time, Ma'am Rona, naalala ko po kasi ito yung isa rin sa nagiging problema ng ating mga kabataan. Na pag once na kumikita na sila, kumbaga parang meron na silang bragging rights sa kanilang mga magulang. Yes. Yan ang isa sa nakakalungkot, Ma'am Ara at Ma'am Rona. Kasi, syempre, dahil nga before, tumanda sila na meron silang sinasandalan dahil alam naman nila na ipoprovide yung pangangailangan nila ng kanilang mga magulang, pero nag-iiba yung attitude ng mga young people pag Kumikita meron na na. silang Sariling sariling kinikita. Yes. Kumbaga parang inisip, nagbibigay naman ako may sarili akong desisyon, gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Liligawan ko kung sinong gusto ko, kaya hindi ko na Tama. susundin. Makikipag-date ako anytime at saka kahit kanino. Kasi kaya ko naman siyang buhayin kasi kumikita ako. Nagkakaroon tayo ng wrong concept. Tama, sir. Kaya yan talagang kinakailangan at saka nakakalungkot po na mangyari yan sa mga kabataan po natin. Ma'am Rona. And, sir, ito din, para preparation nila. Kasi next week na natin yan pag-uusapan. Wala kayong maging problema pagdating sa budgeting sa pera kung iniisip mo palagi, yung hihingin mo, huwag mong idepende doon sa trabaho, kung hindi sa Yeah. Panginoon. Amen. Ako, personal experience ko to. Pagdating sa pera, honestly, tinatanong ako noon ng kapatid ko, nagsawa na siya, sir, hindi na ako tinatanong, magkano ng ipon mo? Oh, wala. Magkano na? Doon. Ituturo ko sa, sir, sa langit yung ipon ko, Yeah, kahit sa yeah. na-offering ko. So sabi niya, hindi, yung sa bangko, magkano na yung pera mo ko? Wala. Ituturo naman talaga, wala eh. Sabihin kong meron, baka i-check pa niya talaga, wala talaga. So ngayon, tumigil na siya doon, sir. Pero kita niya, siya mismo nagpo-provide ng needs ko. Bakit ko to sinabi? Kapag may kailangan ka, sa Panginoon ka humingi. Yeah. Never na mag-isip ka, sweldo next week, or may bonus, si magbibigay sa akin. No, no, no. Sa akin personally, honest ako sa Panginoon. Alam ko, yung gusto ko is gusto, hindi kailangan. Mhm. Alam mo, sinasabi ko, honest ako sa Panginoon, sir. Kaya yung honesty mo sa sinasabi ko, Panginoon, alam mo, gusto ko ng bagong damit. Alam mo, Panginoon, gusto ko yung bagong maging honest ako Ganyan sa iyo talaga kasi yung yun mga yung babae, vanity. Sa mga babaeng ngayon. Sinasabi ko sa Panginoon, gusto ko. Hindi ko sinasabing kailangan ko. Dahil may damit naman ako, may sapatos na ako eh. Kung tutusin, pwede na sila. Kaya lang gusto ko eh. So, sa Panginoon ko sinasabi. And papasok tayo din sinabi ni Sir Mike, yung relasyon sa Panginoon. Amen. So kapag maayos yung relasyon mo sa Panginoon, lahat ng perang papasok sa'yo, darating sa'yo, matatanggap mo, inuuna mo yung Panginoon. Dahil, Yeah. to be honest, nag-iipon ako sa langit, hindi ako nag-iipon Yeah, dito. that's right. Amen. Maganda yan. Maganda. Sabi ko sa Panginoon, Sir, Ma'am, Panginoon, parang masakit yung katawan, parang naku Panginoon, alam mo naman wala akong pera. Kahit bigyan mo din ako, ayoko magpa-hospital. Kaya ikaw na bahala. Tama. Parang ganun ako sa Malaki yung kinikita mo pero napupunta rin sa diba? ospital. So, please, wag niyong kalimutan lahat ng hingin niyo sa Panginoon muna. And it's true, sabi ng Bible, God will provide. Right. Amen. So, ngayong gabi, ikakat po muna natin yung ating pinag-uusapan. Ibigay ko na ako. Oh, nasa, ang bilis ng oras. Gusto sabihin at saka banggitin, pero kinakailangan na nating tapusin yung ating pag-uusapan. And we will always see to it that next episode po namin ay muli ninyo pong mamimit yung mga pangailangan po ninyo spiritually. So ngayon po, ikakat po muna namin. At ngayon po ay
batiin din po muna natin, bago po kami mag-end ng ating programa, batiin po natin yung ating mga viewers ngayong gabi. Ako po muna magbabate, okay lang po ba? Gusto ko pong batiin yung aking wife dyan sa aming bahay. Magandang gabi at sana nanonood kayo. Hindi, kung bakit ko sinama muna si Dang, and actually, hi, Hal, mamaya na lang. Ingatan mo si Primo. Hindi, gusto ko rin kasi banggitin kasi baka makalimutan ko. Si Ma'am Beng, hello Ma'am Beng. Hello, Ma'am Beng! Di na namin makakalimutan. Hello Ate Beng. Alright, sige po, kayo na po bahala. Hello, good evening po ulit sa inyong lahat. Sir Tony, tsaka Ma'am Rona and Ma'am Ara, meron ka mabasahang ilang comment lang mabilis. Go, ma'am. Ito, so sabi ni Ma'am Edna, regarding po sa napag-usapan ngayong gabi, sabi ni Ma'am Edna Mantilla, I have an experience with regards that matter as far as Sunday is for the Lord is concerned. During the time that I was still working, I was never render a overtime because I stand on biblical principle. Wow. So okay lang Amen. yun, Ma'am Edna, mas marami tayong blessing ngayon. Amen. Kailangan overtime na. Si Ma'am Edna yun? Si Ma'am Amen, Edna, sir. Ma'am Edna. And then, meron pang isa, si Ma'am Venus. So, sabi niya, Amen, to God be the glory. Kasama natin sa Team Prep. Amen, Ma'am True Venus. po yan, sabi ni Ma'am Venus. Stand out po once alam nila na Christian ka, lalo na Baptist. Amen. So, yun. That's right. So, yun, maraming salamat po sa nanonood ngayong gabi. Even nagkaroon po kami ng problema kanina. Yeah. Maraming salamat po kay Ma'am Nicole Meriales, kay Ma'am Tintin Pahariliagan ng PMABC, si Ma'am Joanne Taganili. Hi, Uy, Ma'am ate ko Joanne. O, kilala mo yun, sir. Hello, ate. Si Sir Jason Sherbo, si Ma'am Krisha Velasquez ng PMABC, si Sir John Mark Saldua, si Ma'am Army Padilla, and then si Ma'am Dang, kanina nabanggit na ni Sir Hello. Tonyo, and then si Ma'am Roysan Agpoon. And syempre, ang aking pinakamamahal na mami. Hi, mami. Good evening. And sir, Hello, and tita. hello din po kay Sir Marvin sa New Jersey. Sir Marvin. Ay, Ate Aja. Si Sir Marvin, tingin ko hindi yan natutulog. Bakit Ate Aja? Present siya lahat sa programa ng church eh. Oo nga, oo nga. Oo Sir, nga naman, grabe talaga to. Oo. 5 o'clock. Solid to, solid. Bunkers Solid, Sir Marvin. Ang tanong mo, Ang Ate tanong, Ja. Sir Marvin, natutulog ka pa ba? Yun. And then yung the rest po, si Ma'am. Ayan. Thank you po. By the way po, pasalamat po ako ng malaki dahil nakarating po kami dito. At ngayon po ay mabatiin ko rin po yung mga loyal at faithful po nating viewers. Sila Ma'am Pia Dunggenis, Labmon Galasatan, Roldan Torrevillas. Thank you, sir, for watching. Amen. Then, Sir Benji Ostero. Thank you, sir, Sir for Benji. watching. Hopefully, for next, palabas ay nandito pa rin po kayo, mag-watch pa rin po kayo. And then, Ma'am Rochelle Peralta, Ma'am Pebi Lagud, Ma'am Si Ma'am Lerna Pebi. Panagan. Thank you for watching, Ma'am. And Pastor Gomer Marciana, Sir thank you, Gom. Pastor, dahil naka-watch po kayo ngayong gabi na to. Maraming salamat po. At Yeah. thank you din po kay Sir Joseph Duhelag Pagadian at Sir Jai Baguio, Zamboanga del Sur. Thank you, sir, for watching po. God bless po. God Amen, bless. amen. Amen. Of course, Sir Tony, Ma'am Rona, huwag natin kalimutan yung mga kasama natin dito sa Temprep na Yeah. wala man sila dito, Yeah. daw gusto nilang pumunta, maging kabagi ng program natin, pero dahil sa may trabaho sila Yeah. at ano pa yung social distancing, wala sila. Pero salamat po na kung saan patuloy na sumusuporta, malaking bagay po yung panalangin na ginagawa nyo. Yeah, that's para right. successful po yung preparation, yung program po na ito, Yeah, na kung amen. saan para po sa ating lahat to eh. Kaya kay Ma'am Charisma, Ma'am, isa po sa mga member ng Ascomites. Ascomites, Si Ma'am Charisma, pambihira. si Ma'am Princess Mandioya, si Ma'am Marian Chua, si Ma'am Uy. Genevieve Balbuena. Hello, Ma'am Ascomites Marian. po yan. This is Sir George, na kung saan binati Sir ni Ma'am George. Marie Hi, dito. Sir George. Dalawang na-invite niya na nanonood from Pagadian, then from Zamboanga. Isa Amen. na- Wow, wow. Amen, amen. Thank you for watching po. Then si Ma'am Marites Napit, si Ma'am Eva Ate G. Marites. Pispino, na isa din po sa mga member ng Ascomites. Then si Sir Mike Domenden ng Sir Mike. Guitar Lock,
Si Ma'am Venus na nag-comment po kanina, Yeah. yung binasa ni Ma'am Sai. Then si Ma'am Fe Mahor, then si Uy, si Kela, Ma'am Fe. Kela Guado. Sir, Hello, nanonood Ma'am si Fe. Kela ngayon. Then si Ma'am Lucy Bilo po. Hello, Ma'am And then, of Lucy. course, Sir Tony, Ma'am Rona, si Ma'am Ara. Gusto ko lang po i-congratulate yung Yeah. nakakatatapos ng nakasal kahapon. Amen, amen. Sir Ivan. Amen, Sir Ivan. Sir Ivan, congratulations. Congratulations! At nagkaroon sila ng successful wedding ceremony. Pero yun nga ang pinag-uusapan natin, hindi tayo nakafocus sa wedding ceremony, kundi sa Sa buhay may marriage. asawa or marriage. So ngayon ay papasalamat kami at naka-graduate na sa ating grupo si Sir Ivan at saka si Ma'am Chantel at ang ipag-pray din natin ang susunod sa ating Ang aking mga mista. kasamahan. Mista, si Sir Michael Domenden at saka si Ma'am Sinong mic pa, sir? Mike Domenden. ma'am. Okay. May mic pa, sir eh. Pwede naman din. Depende. Pag-uusapan na mamaya. Pwede Mamaya. pag-uusapan. Well, anyway, ako po ay nag-enjoy ngayong gabi. Amen? Yes, sir. And I do Oh, believe yung ating mga kasamahan din ngayong gabi. And sana yung ating mga kasamahan din or ang ating mga tagapanood ngayong gabi ay nag-enjoy kung ano yung aming inihain na kumbaga parang dinner sa inyong ngayong gabi, no? So ngayon, nais na po namin magpaalam at kita po tayo next Friday. Team preparation 8:30 to 9:30 ng gabi. At ito po ay regular show po namin every Friday. Sa ngalan po ng ating pastor, Pastor Hil M. Laurena, Brother Tony, Sister Rona po, see you next Friday. Sir Araville, see you on Friday. Bye! good night and God bless us all. Hello, God bless. All the earth bows down to you. 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 And they sing praise to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. Sing to the glory of His name. And how awesome are His works for man. Sing to the glory of His name. 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 All the earth bows down to you. All the earth bows down to you. All the earth bows down to you. All the earth bows down. And they sing praise to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Shout the joy to God on the earth. Sing to the glory of His name.